Magandang umaga po kay Attorney Benjamin Tolosa, ang spokesperson po ng House Prosecution Panel ngayon pong Friday morning. Good morning, Attorney. Magandang umaga ho, Manong Ted at DJ Chacha at magandang umaga din ho sa lahat ng tagapakinig. Okay, have you decided po sir doon sa mungkahi ni Presiding Officer Escudero na magtalaga na po kayo ng kumaari lang daw ho ng spokesperson po para hindi na ho kayo malagay pa sa alanganin kung sakasakali po no na kayo po ay miyembro po noong kanilang na kayo po ay kasama sa prosecutors and then still kayo po ang spokesperson. Yes, Manong Ted. So far, wala pa naman hong decision sa prosecution panel no, na paukol sa bagay na yan. No? So sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ho na yung dual role natin, spokesperson and private prosecutor. But we welcome the friendly reminder of the court no, para sisiguraduhin natin moving forward tulad ng what we've been doing from the start, hindi natin ma-violate yung sub judice. Siguro para mas masigurado natin na hindi tayo magkamali sa bagay na yan no, kapag panahon na para tayo na ho yung sasalang dyan, no, either to present witnesses, cross-examine witnesses, or engage in oral arguments. No, I will dial back my spokes duties ho, para maiwasan yung ganung pangyayari no, na ma-violate yung rule. Pardon me for the question po, Attorney. Ano ho, are you serving the prosecution panel ano ho, ng pro bono? Yes, sir. Yes, sir. Ilan po kayo? 15 private prosecutors. Ilan po ang kabuang team ninyo sa Kamara, sir? As in, ilan po ang kasama nyo araw-araw? Sa researchers po siguro, sa inyo pong mga assistants, etc. Ilan kayo kabuuan, sir? Very difficult to say kung ilan ho yung Mga total, 40, sir, no? mga ganon. Well, plus the public prosecutors na 11 and then Oo. 15 ho kami and then some junior members. Opo. Mga 40 more or less, mga ganon po, no? Maybe you could say, but not on a daily basis. Opo, sige. Anyway, sabihin po na mga 30 kayo. Sino po ang sagot sa inyo pong gastusin sa lahat ng ito? Including po yung pagkain nyo, merienda ninyo, etc. Pati yung gasolina. Well, understanding po namin dun sa House of Representatives po yan. Okay. So sa ngayon po, may sarili ho kayong caterer ho ba? But not gasoline po, sir. Ano? Siyempre, pag pumupunta po kami, mag-meeting, mag-uusap, may pagkain, pag inabutan. Opo. Sorry po, Attorney, ano? Baka ho kayo hindi preparado po sa mga katanungan na ito. Kasi gusto ko lang itong ilatag kasi mamaya po, panig ho naman ng defense, no? Sa issue Yes. nga na gusto pong magpalibre ang grupo po si VP Sara doon sa kanilang gastusin sa impeachment trial na ito. Sa issue po ng pagkain, etc. Alright. Kasi po, alam nyo, sir, sa totoo lang, ang laki yun ng budget proposal ngayon na naman at malaking bahagi niyan uutangin. Hindi ho ba? Sa pag pinag-uusapan natin yung gastos po sa prosesong ito, siguro po dapat din natin ma-consider. Kasi nga, ang tagal pa ho bago matapos nito eh. Kayo po, sino po ang gumagasta sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo, including meals? Our understanding, it's the House of Representatives po, no? But to be clear, it's just the meals, but there's no like gasoline allowance or something like that. So, yan lang naman ho kasi yun, no? Pag abutan tayo ng lunch dyan, or minsan pag natapos ng gabi na, dinner na, Opo, yes sir, yes sir. yan lang ho. Yes, sir. Kasi sa mahal na ngayon ng gasolina, kayo ba'y kanya-kanya ng auto, may shuttle po kayo? Usually, depende ho, no? Ako, I bring my own car dahil nga minsan kailangan bumalik, lumabas, so anytime I can. But paminsan meron ng mga understanding ko, meron din hong shuttle na pinoprovide dahil nga just for ease of access. Opo, sige po. So in other words po, ang ginagasta po ng prosecution team sa meals, lahat ho ng mga kaakibat na gastusin, papel, ano man po yan ng mga ilang pang mga pangangailangan ninyo sa budget po ng Kamara. That's my understanding po, sir. Opo. Sino po ang inyong caterer doon sa inyo po mga meals? Would you know?
Ako sir, hindi ko na ho alam yung particulars nun sir. Opo, pakitanong lang I po. can ask, para ho Opo, sa opo. Para susunod lang, ho na kumbaga sa pag-usap natin, issue po okay. ng gastusin po. Kayo, ito ba buffet o pack lunch? Um, Iba-iba ho, minsan Mhm. na naka-serve na siya doon or minsan may pagkain naman Opo, ho opo. doon. Sige Oo. po, sorry po, ito mga katanungan na ito, wala hong kaugnayan dun sa actual po na kaso. Pero yun nga, ito pong issue nga kasi ngayon ay nalantad dahil doon sa Hmm. kagustuhan po sa panig ng Vice Presidente. Oh, I think it's Alright. just fair to ask Para that. lang ho natin Oo, tama malaman at naman. magkaroon tayo ng ideya Mm. kung sino ho gumagasta dito, Mhm. paano po ang gastusin, Mhm. para po naman sa Oo. panig ng prosecution. Tama, Okay, Chia, go tama. ahead. O Opo, Opo. sige. opo. Attorney Benjamin, thank you po for that information na nailahad nyo sa amin. Pero balik tayo dito sa usapang impeachment. Aha. Attorney, natapos na po tayo dito sa Article 4 ng 4 na articles of impeachment na inihain nga po. Kamusta po para sa inyo, sa panig ng prosecution? Sa tingin niyo po ba, nailatag nyo ng maayos lahat para po patunayan yung allegation ng betrayal of public trust? Opo. Well, una-una, no, you have to preface this answer by saying, at the end of the day, ang impeachment court ho, no, ang may exclusive jurisdiction and authority and power dyan, no, not to determine yung strength ng evidence namin. But insofar as we're concerned, no, confident kami dun sa ebidensya na nalatag namin sa kaso na ito. Unang-una, naging malinaw na yung video, no, na napanood na nating lahat by now kung saan gumawa ng pag-amin ang Vice Presidente na Mhm. meron na siyang Oo. kasunduan sa isang tao para patayin ng presidente. Wala nang duda at this point, Mm. no, na totoo yung video ho na yun. Okay. Pagkatapos, pinakita din ang na seryoso ang pagbabantang ginawa. Na in fact, hindi nga lang ho siya pagbabanta, isa siyang Mm. confession, no? Opo. Pag-amin na merong plano, kasunduan na patayin ng presidente. Opo, So opo. nung tinignan yung mga naging actions niya before, during, and after November 23, consistent, no, na hindi lang 'to isang bagay na nasabi na bugso Mm. ng damdamin kung hindi malinaw ho siya. Ngayon, Opo. na nasabi din ho, na kwento din sa atin, no, ni Ginoong Matibag, NBI Director Matibag, kung ano ang naging tugon ng NBI dito. Ito ay sa Opo. kanilang seneryoso. I-consider siya Yes, as a sir. national security level na threat, no, at Opo. continuing threat until Yes, now. sir. In other words po, inyo nga po na ilatag na kaninyo, no, ng maayos po ang inyong argumento ho rito, and case well presented at bahala na po ang ating mga hurado na huhusga eventually. Attorney, ito pong ito pong mga sinubpina po ng mga bank documents na ito. Ang sabi po sa amin ni Attorney Tonggol kahapon, July 31 po ang kanilang deadline, right? Tama ho yan, Okay, sige po. Manong. July 31, kapag ho ba ito'y nakuha ninyo, ano po ang inyong gagawin dito? Kayo ba'y meron pang mga karagdagan na mga banking experts po dito, etc.? How do you analyze itong mga dokumentong ito considering na hindi pa siya ebidensya? Tama, siya po ay Ah, to be submitted pa lamang at titignan kung siya ba ay dapat tanggapin bilang ebidensya. Tama po yung Manong Ted. So, papatulong ho tayo sa mga eksperto, financial analyst, bank experts, no? Para ho, sa gayon, maaral ng mabuti itong dokumento, number one. And second, matulungan tayo na mapresenta ito na sa pamamaraan na madaling maintindihan, hindi lang ng impeachment court, pati ng mga kababayan natin na sumasubaybay sa mga paglilitis dito. Okay. Di ho ba meron nang ibinigay sa inyo ang AMLAC ng mga bank account numbers, di po ba? Ito nga po yung Tama. kine-question din ng defense. No? So dito po sa mga bank accounts na ito, as in, meron na ba kayong informasyon doon po sa mga bankong ito? Kung ito ho ba ay anong klase ng account? Joint account, checking account, savings account, placement, ano ho ba? Mga ganon? Meron ho, but mas magiging konkreto at klaro kung anong klase mga accounts ho yan kapag na-submit na, no, yung mga request natin na bank documents from these different banking institutions. So, mas magiging klaro yung financial Mhm. picture ho pag nakita natin yan, o yung bank records. Alright. And sir, July 31 ito, ang deadline po nila. Kung sakasakali ho ba, meron ba kayong timetable na paglalatag ho ng inyong, ito ba isusumite kailan sa court para ho sa inyong aplikasyon, ito magamit po bilang mga ebidensya?
Well, by July 30 dapat ang submission niyan bibigyan din ng copy ang court Mm. ho 'no, Oo. submit nila sa korte yan. Ngayon, um, yung hong paggamit naman namin, gagamitin ho namin yan in connection with the article on unexplained wealth. Yes, sir. Yes, sir. So We know. Oo. so sa ngayon po ang pagkakasunod-sunod pa, so papunta ho tayo sa Mm. confidential funds Mm. pagkatapos yung unexplained wealth na ho. So pag turn na ho natin sa unexplained wealth, gagamit ho tayo ng mga witnesses Mhm. para itong mga subpoena documents ay formal Mm. na ma-introduce into evidence para Oo. mag-identify ho sa kanila ng mga witnesses, no, para Opo. magamit Sige, ho okay. natin. So, gaano ho katagal yan? Yung proseso ho na naman na yan? Meaning, nakuha ko yung mga dokumento, copy furnish po ang court, copy furnish po ang defense, yung mga markings and admissibility, saan po, mangyayari ba yan in open court o meron ho na naman kayong pre-trial conference? Mounted dun sa mga markings para mapabilis, most probably ang gagawin ho namin dito, Mm. maghihingi ho kami ng pagkakataon na ma-mark before the clerk of court, separate dun sa Okay. mismong hearings days para Alright. hindi ho kumain na ng oras. Dahil tama ho, as you've Mm. anticipated, baka kain ng matagal na oras dahil madaming dokumento ho ito. Opo. Yan ho bang markings na doon pa lamang po, may debate na kayo kung tatanggapin o hindi yon? We're hoping na hindi na magka-debate kasi nasa PINA naman, no? Tapos Aha. markings pa lang naman ang gagawin dyan, hindi pa Mm. yun considered as the formal offer of evidence. Opo, and then yung mga tao na isusumpi na po ninyo na mag-testify dito, kasi nga yung mga dokumento pa lamang, meron po yung kaakibat din ng mga listahan ng tao na haharap sa hukuman for those documents? Tama po, Manong Ted. So, bawat dun sa mga relevant na branches, no, meron ho tayong papasampina Mhm. na mga bank managers nila, for example, no, sa Mm. AMLAC Okay. director, Mm. at the representative of the BIR as well po. Opo. Sa inyo po na pagkasunduan, kailan po ito? Anong buwan pa ho ito? Itong pinakahuling artikulo po tungkol sa ill-gotten wealth umano? Well, sir, titingnan ho natin kung gaano katagal, no, yung aabutin dito sa Mm. confidential funds. Sa pre-trial order, ito ho yung pinakamadaming araw na binigay na trial date sa amin. We're given 30 days dito. Pero ang Saan? intention Sa ill-gotten wealth? sa Sa confidential funds confidential ho, fund. no, Okay, go na ahead. next na pupuntahan natin 30 days. Pero tulad ho nung ginawa namin sa grave threats, ang balak ho namin dito, paiksiin din ho ito. Mhm. No, we want to considerably shorten, no, the period that we'll have to utilize to Opo. present our evidence here. So ganun din ho, yung mga ibang witnesses na tingin namin once na cover na yung intended testimony nila ng naunang witnesses, we'll also dispense with their presentation. Opo. Sige. So dito po ngayon sa pinakahuling artikulong ito, again, sa inyo po pinag-usapang anong buwan ito? Tama ho ba? November pa to? Hindi naman ho, Manong Ted, no? Kaya ang balak ko talaga natin, kung pupwede, by Mhm. August, nandito na din tayo. Pipilitin ho natin as much as possible, mapaigsi yung period Okay. natin, no, sa confidential funds para makapunta na din tayo dito sa unexplained wealth ho. Alright. Sa inyo po ngayong gagawin ng mga pre-trial conference dito, ito ho ba'y open sa publiko for coverage? Malalaman po ba namin yun o ito po sikreto? We will have to ask the court no kung papayagan ho yung marking in open court or Mhm. at least with access ho sa media. Kung sa panig naman Opo. namin, wala akong problema sa amin. Mas makakabuti ho para wala Oo. akong maging issue. Opo, opo. So, meron na ho bang representasyon ang impeachment, ang prosecutors po natin sa Malacanang para doon sa BIR records na mapadali po ito at humingi na ho talaga ng permiso mula sa Presidente? I've not received any information to that effect, no? But Mhm. we're waiting for the action of the BIR commissioner kung ano ho ang gagawin niya ho dito. Wala ho kayong balita wala hong lumalakad dito sa Presidente para mapadali po natin itong prosesong ito? Ako ho, no, on my personal capacity and the spokes, wala pa ho kung Mhm. na-receive na information na ganun. Mhm. But I will also ask for updates as to whether or Okay. not, we've heard the word if with respect to the BIR's action on this, kung mukhang nakakuha na ho siya ng consent ng BIR Okay, Commission. sige po. Salamat po na marami, Attorney Benji Tolosa, and have a good weekend, sir. We'll catch you again sooner. Alright, sir. Sa inyo rin ho. Magagandang umaga. Thank you.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.